Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan at kung ano-ano ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Narito ang mga layuning pampagkatuto para sa araling ito. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumables sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan at ikalawa, na isasagawa ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan ng may pag-iingat. Mga bata, sa iyong palagay, ano ang mas gusto mong gamitin sa pagsasaing ng bigas, kaldero o rice cooker? Bakit? Tignan ang nasa larawan. Ano-ano ang ipinapakita sa mga larawan? Ikaw ba, marunong ka nang maghugas ng inyong pinagkainan? Narito ang mga kagamitan na ginagamit sa paghuhugas ng pinagkainan at pinaglutuan. Halina't pag-aralan natin. Una, dishwashing liquid o paste. Ito ay consumable na ginagamit para linisin ang mga pinggan, kubyertos, at iba pang kagamitan. Karaniwan, ito ay may pabango at antibacterial properties. Pangalawa, palanggana. Ito ay ginagamit sa pagbubulto na lalagyan ng mga kasangkapang huhugasan. Maaari rin itong gamitin bilang lalagyan ng tubig panghugas. Pangatlo, sponge. Ito ay gamit para linisin ang mga pinggan, kaserola, at iba pang kagamitan. Ang isang bahagi ng sponge ay karaniwang abrasive para sa pag-aalis ng matindi o matigas na dumi. Pang-apat, scoring pad. Ito ay ginagamit para linisin ang mga lutuan, kawali, at iba pang kagamitang kusina na may matitigas na natirang pagkain o labis na langis. Sino sa inyo ang nakagamit o nakakita na nito? Panglima, dish rack o drainer. Ito ay ginagamit para itabi o iayos ang mga pinggan, baso, at kubyertos pagkatapos hugasan. Dito unang pinatutuyo o pinatitiktik ang tubig ng mga hinugasan na kagamitan. Pang-anim, kitchen towels o tuwalya. Ang tuwalya ay ginagamit para patuyuin ang mga kamay, linisin ang lababo, o panasan ang mga kagamitan. Maaaring ito ay disposable o washable. At panghuli, apron. Ang apron ay karaniwang ginagamit upang mapanatili ang kalinisan at proteksyon ng katawan at damit mula sa anumang mga likido, dumi, o mantika habang nagtatrabaho sa kusina. Kayo ba mga bata gumagamit nito? Mga bata, pamilyar ba kayo sa larong Pinoy Henyo? Kung gayon, maglalaro tayo ng Pinoy Henyo. Papangkatin ko kayo at huhulaan nyo ang mga salitang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Narito ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Una, simulan ang paghuhugas ng pinagkainan sa mas malinis na kasangkapan. Ilagay ang mga huhugasang pinagkainan sa dakong kanan ng lababo ayon sa pagkasunod-sunod. A. Baso o glassware. B. Kubyertos o silverware. C. Plato o chinaware. D. Sandok at seyanzi. E. Kaldero, kaserola, kawali, at iba pa. Pangalawa, sabunin ang mga ito gamit ang maliit na palanggana na may sabon o dishwashing liquid at espongha o sponge.
Tiyaking malinis ang mga ito bago gamitin. Sundin ang pagkasunod-sunod sa pagsasabon. Pangatlo, banlo ang mabuti. Kuskusin ang mga binabanlawan upang maalis ang dumikit na sabon o panghugas at maalis ang amoy. Kapag ang ulam ay masebo o mamantika gaya ng adobo, gumamit ng mainit na tubig sa pagbabanlaon ng mga pinggan at kubyertos. Pang-apat, ilagay sa dish rack at pabayaang tumulo ang tubig. Pang-lima, patuyuin ang mga ito gamit ang malinis na pamunas. Pang-anim, ang mga baso ay hindi pinupunasan upang hindi lumabo. Pang-pito, iligpit o ilagay ang mga ito sa dapat kalagyan. Pagkatapos hugasan at patuyuin ang lahat ng pinagkainan at pinaglutuan. Pang-walo, tiyakin na ang mga lalagyan ay malinis at walang amoy, bago iligpit ang mga kasangkapang ginamit. Sa ganitong paraan hindi ito pupuntahan ng ipis o daga, at panghuli, ilagay sa bandang unahan o sa lugar na madaling makuha ang mga kasangkapang karaniwang ginagamit. Mga bata, magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Magsasagawa kayo ng return demonstration tungkol sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan. Sagutan natin ang mga sumusunod na katanungan. Bilang pagsasabuhay sa natutunan sa araling ito, sabihin sa iyong nanay, tatay, lola, lolo, o kasama sa bahay na gusto mong magpatalaga na maghuhugas at magliligpit ng pinagkainan at pinaglutuan tuwing agahan, tanghalian o hapunan. Pumili ng isa sa schedule na gusto o akma sa iyo. Papirmahan sa magulang ang kasunduan sa loob ng 1 linggo. Dumako na tayo sa ating pagsusulit. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa pagkasunod-sunod ng paghuhugas. Isulat ang bilang 1 hanggang 5 sapat lang ayon sa paghuhugas ng mga kasangkapan. Para sa inyong takdang aralin, sagutin sa inyong kwaderno ang mga sumusunod na katanungan.